Right, good day mga kabakal. So may another small job na naman tayong ituturo sa ating mga kabakal na interesadong matuto about sa pagbasa ng drawing. Okay, so itong part nga pala, yan ay 3D view. And then ito naman mga kabakal, yan ay materialis. Ayan materialis. So sa materialis, diyan natin makikita yung number ng ating materials, ilang piraso. And then kung anong klaseng materials, size, kapal, haba, grade, bigat. Okay, so dyan sa materialis natin lahat makikita yan. Ito naman mga kabakal, naka-top view yan. Okay, paano natin malaman naka-top view? Kasi nakikita natin yung both side ng ating materials kapag tiningnan natin sa taas. Both side nakikita natin. So yan yung palatandaan ng top view mga kabakal. Kaliwa kanan makikita natin yung materials. And then ito naman naka side view. Okay, ayan, kung makikita nyo, one side lang ang nakikita natin, kaya side view siya mga kabakal. Okay, so itong materials natin mga kabakal, yan ay SHS, square hollow section box ang tawag dyan sa atin. Ang kanyang size ay 89 mm, 89 by 89 mm, tapos by 6 mm yung kapal ng ating box section. May haba na 250. Okay, so hindi magkaparehas yan mga kabakal, tatlo sila, isa, dalawa, tatlo. Okay, so may iba't ibang number yan mga kabakal, same size pero iba-iba yung number kasi iba rin yung haba, kaya ganon mga kabakal. Itong 1686 na to mga kabakal ay ito yan. So ito yung materialis na yan. And then ito namang M2594, ito yan mga kabakal, ayan ayang materialis na yan. So ito namang M2602, isang piraso, ito yan, ayan M2602, ayan. Okay, so lahat ng kinabit dito mga kabakal, dito natin makikita lahat yung kanyang bilang, size, anong klaseng materials, haba, and then grade, bigat. Alright, so ito naman yung kanyang assembly number. Yan yung after natin gawin, pagkatapos natin gawin mga kabakal, yan ang stamp natin, lagyan natin ng tag na B1000. Okay, yung size ng holes, dalawang piraso, das 22 diameter, isa, dalawa, tapos 22 yung size ng butas, diameter, bilog. So ganun din dito. So size ng butas yan dalawang piraso. Ito ganun din. Ang welding symbol, ayan, kung natatandaan nyo to, yan yung tinatawag na plug weld symbol. Okay, ito yung side view ng ating holes, butas ba, butas. Tapos all around siya mga kabakal. Ang tinuturo niya yung plate. Yung plate na to mga kabakal, nakadikit yan dito sa ating M2602. Okay, may butas yan, kaya mayroon yan na plug weld na symbol. Ngayon, ang butas na yun mga kabakal, weldingin natin yun, punuan natin ng welding para ang plate ay didikit dito sa ganitong materials. Sa buntot niya mga kabakal, typical. Ibig sabihin yung kinagawian or lagi natin ginagawa kung anong ginagawa natin. So generally, parang ganon. Dito naman, nakatutok yung kanyang arrow ay single bevel, flush, grind, tapos D-side or arrow side, kung saan nakaturo yung arrow, yun doon tayo magbi-bevel, and then doon din tayo mag-flush. Okay? So D-side, arrow side. Kapag dito naman nakapatong yan, other side yan, ibig sabihin dito yan. Dito yung turo niya. Okay mga kabakal? Ngayon, sa tail niya naman mga kabakal, nakalagay yung complete penetration butt weld. Tapos typical pa rin mga kabakal. Alright. So ito nga pala ay plate. Ayan. Cup plate ang tawag dyan. 3524. Ayan. 3524. Apat na piraso yan mga kabakal. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat. So cup plate yan. Bali, ano yan mga kabakal? Takip lang. Ito namang P3717, dalawang piraso, 6 mm. Ito yan. Isa, dalawa. Ayan dalawa. Sa loob yan ng box section mga kabakal. Alright. So proceed tayo sa layout. Ang zero natin magmumula dito sa dulo ng box section natin. Alright, so para maintindihan, ito yung ating finish fit up.
Okay, so ito yung ating finish fit up mga kabakal. Alright, so ayon sa drawing, ito ang zero natin, reference drawing. Ngayon, sa butas niya mga kabakal, 44. Tapos, ang gap ay 70. Ito yan, 44. Sentro. Tapos, ang gap niya ay 70 yan mga kabakal. 70. And then, 148. Ito, 148 yung gap. Ito yan. 70. 70, tapos 148. 148. Okay? So ito naman, center yan mga kabakal, sa sentro. Sukat lang tayo ng 703. Yan na yung sentro ng ating back section. Ayan. 600, 703. Yan. 1, 2, 3. Okay, so yan na yung sentro ng back section natin. Ngayon, dito 50. 50 dito. 86 and 70. Okay, ayan. 86 and then 70. Alright. So may haba yan na 250 mga kabakal, hindi kasama yung 6mm na plate. Ayan, 250. Alright. Okay, so sa pangalawang back section natin mga kabakal, 703, i-add lang natin tong 364. So 1067 yan mga kabakal, sa sentro ng ating pangalawang back section. Yan, 1067. Alright, so ganun din, 50 yan dito ayon sa drawing. Alright, so 50, 86, 70. Okay, 50 rin dito mga kabakal. 50, 86, and then 70. Okay, yung kabuuhang haba niyan mga kabakal ay 250 rin. Ayan o. Hindi kasama yung cap plate. Ayan, 250. Okay. So ang kabuuhang sukat ng ating materials, ito. Kasama na yung plate mga kabakal sa labas, outside to outside, ay 1,337 yung sukat. Outside to outside yan, kasama yung 6mm. Ngayon, kapag magmula naman dito sa may back section natin, ay 1,325. Okay, 1,325. Ayan. Pero kapag sa labas natin ilagay, okay, ayun, ay magiging 1,337. Alright. So ganyan lang kasimple mga kabakal mag-fabricate. Basta ang importante ay checkin natin yung sukat ng holes, kung tama, and then yung materials natin na ikakabit. Okay, so ang welding symbol naman natin mga kabakal, okay, ang welding symbol natin dito sa may gilid mga kabakal ay single bevel, D-side or arrow side, tapos flush grind, tapos complete penetration butt weld yan mga kabakal. So kailangan lagyan natin ng single bevel, tapos yung ating plate nasa loob yan, yung plate natin nasa loob, para pag hininang natin, kakainin ng first pass natin yung plate na nasa loob na ito. Okay, so ayon sa drawing nakalagay dito na D-side yan, D-side nakatutok. Okay, single bevel, flush grind, tapos sa buntot nya C, P, B, W, and then typical yan, typical. Okay, so yan yung tinutukoy niya mga kabakal. After nyan, flush yan mga kabakal, after ng welding. Ganon din dito sa kabila mga kabakal. Okay, so dapat yan, may bilog yan dito all around, para lahat mga kabakal ay single bevel. Ayan, dito sa kabila, ganon din. So dito namang part mga kabakal, ayan, ay ginawa natin na flare groove. Okay, ito yan mga kabakal. Okay, complete penetration butt weld. Okay, so this side ginawa natin na flare groove. Isang straight na go ahead, tapos pa-curve. Ibig sabihin yan, flare groove. Okay. So kaya hindi natin ginawang single bevel yan mga kabakal. Magiging sobrang laki na yan. Ayan. So sobrang lapad mga kabakal. Ngayon ginawa muna natin flare groove, and then grinderin lang natin dito ng konti itong corner nya. So abot nya na yan doon, yung plate na sa loob. Okay. So ganyan yung style na ginawa natin mga kabakal, para hindi tayo mahirapan.
So tayo lang din magwe-welding mga kabakal. So bakit pa natin papahirapan yung sarili natin, di ba? Alright, so yan lang mga kabakal, no? Kunting idea. Pero mahalaga yan mga kabakal kapag natutunan nyo. Okay, so yun lang. Sana may natutunan kayo. Thank you and God bless.